Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Ngayon, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawan ko lang po na reaction. Itong naging comment dito sa akin, itong si Andrew Villamor. Ito po ay comment niya sa akin dito sa upload ko patungkol dito sa emergency meeting nitong sila ka-business o nitong si ka-business. At ito po mga ka-business, mga papi, ay bibigyan ko po ng reaction o ng opinion itong kanyang komentong ito. At ito po mga ka-business, mga papi, yung sabi niya: huwag niyong bilugin ang ulo ng publiko. Andrew Villamor. Doon sa aking reaction video, sige nga, sabihin mo, papaano ko binibilog doon ang ulo ng publiko? Ako kasi, Andrew Villamor, yung aking reaction video ngayon ay nakadepende lang sa kung ano ang totoong nangyayari sa ka-business. Kung ano yung nakikita at naririnig natin paliwanag nila sa ating lahat. Kumbaga, binigyan ko lang ng paliwanag kung ano ba yung talagang nangyayari sa channel ni Ka-Business ngayon. At kung tutuusin, yung nangyayaring yan sa channel ni Ka-Business ngayon ay lagi na po nilang ibinablog. Lagi na nilang nababanggit yan sa vlog. Kaya lang may mga tao talaga na katulad mo na hindi yun maunawaan. Kaya nga ginawan ko na reaction video para mas maipaliwanag sa katulad mo na hindi makaunawa yung totoong nangyayari sa kanila. Yung totoong kalagayan ng channel ni Ka-Business ngayon. Kaya paano masasabi na doon sa reaction video ko ay binibilog ko o binibilog namin ang ulo ng publiko? Tapos ito pa yung sabi mo, Andrew Villamor. Yan talaga ang plano ni KBO. Next naman, Andrew Villamor. Parang kasama ka ni KBO sa pagpaplano kung makapagsalita ka. Ito, tuloy lang natin yung komento mo. Front lang niya ang pagtulong at pamimigay ng makina para i-boost ang channel niya. Wow naman, Andrew Villamor. Alam mo, Andrew Villamor, yung ginawang pakikipag-collab ni Ka-Business kaila Tatay Tekram
at kay Japper Sniper at ganon din kay Kuya Bal na kung saan ay nagbigay siya ng sewing machine ay hindi yan lingid sa publiko. Hindi yan lingid sa mga viewers ni Ka-Business. Dahil inamin ni Ka-Business yan. Binanggit yan ni Ka-Business sa kanyang vlog na para tumaas yung kanyang channel o para lumaki yung kanyang channel ay nakipag-collab nga siya. Dito nga kay Japper Sniper, Tatay Tekram at ganon din kay Kuya Bal. Kumbaga transparent pa rin si Ka-Business dyan. Hindi yan itinago o inilihim ni Ka-Business. Yang katotohanan yan. Pero simula nung nag-charity vlog, itong sila Ka-Business, ay doon niya naisip na yung kanya palang channel ay pwede niyang gamitin sa pagtulong sa mga kababayan natin. Dahil hindi pa man siya nag-charity vlog, o wala pa man siya doon sa larangan ng pagtulong at ang content niya ay about sewing machine pa lang, yung mga pagdi-deliver ng mga sewing machine, pagkukumpuni ng sewing machine o troubleshoot, ay ginagawa na niya yung pamimigay na yan. Ginagawa na niya yung pagkakawang gawa. Halimbawa, pag sila'y magdi-deliver, may nakita silang mga kababayan natin na masisipag na naglalako. O yung mga masisipag na vendor. May vlog man o wala, tinutulungan nila yan. Sa pamamagitan ng pagpakyaw doon sa mga tinda ng mga masisipag na vendor na nakikita nila sa daan. Sa ganong paraan, ginagawa na ni Ka-Business yung pagtulong. Hindi pa man sila charity vlogger. Kaya paano mo masasabi na yung pagtulong ni Ka-Business ay para maibush lang yung kanyang channel? Parang doon ka naman nagkakamali, Andrew Villamor. Dahil nakita naman nating lahat na yung pagtulong ni Ka-Business sa mga kababayan nating higit na nangangailangan ay bukal sa kanyang puso. Totoo sa kanyang puso. Doon siya masaya. At yung naging pakikipag-collab niya kay Tekram, lalo na dito kay Kuya Bal, yun yung higit na nagtulak sa kanya para siya luminya sa pagcha-charity vlog. Silang mag-ama, si Ka-Business at si Papa Dins. Kumbaga, naging inspirasyon nila si Tatay Tekram at si Kuya Bal, sila Kalinga Prab, doon sa pagtulong. At sabi ko nga, yung kanilang ginawang pagtulong o ginagawang pagtulong ay bukal yan sa kanilang kalooban. Hindi para i-boost lang yung kanilang channel. Tapos ito pa yung sabi mo, Andrew Villamor. Mas alam yan na mga taong nakasama na niya ng personal compare sa inyong mga reactor na kinokontrol niya. Wow again, Andrew Villamor. Parang alam na alam mo naman lahat ang nangyayari kay Ka-Business. Bakit, Andrew Villamor? Nakasama mo na ba ng personal itong sila Ka-Business? Kaya mo nasasabi yan? At doon sa sinasabi mo na mas alam yan ng mga taong nakakasama ni Ka-Business ng personal, sino yung tinutukoy mo? Sino ba yung tinutukoy mong mga tao na nakasama ni Ka-Business ng personal? Yung mga kagwang? Sila Thinking Buddy at Renji? Si Aningat? Yung ba yung iyong gustong tukuyin? Pasensya na dito sa mga nabanggit kong tao, katulad nitong kay Kuya Renji, Buddy at Aningat. Pasensya na kung nabanggit ko dito ang pangalan nyo. Pero wala kasi ako ibang maisip na sinasabi nitong si Andrew Villamor na mga tao na nakasama nitong sila Ka-Business. Kasi aminin naman natin sa hindi. Ay itong sila Rick Aninga, Thinking Buddy, Kuya Renji at mga kagwang ang pwedeng nakasama ng personal nitong si Ka-Business na pwedeng magsabi
kung ano ba yung totoong pagkatao ni ka-business o ng family ka-business. Tulad nga ng sinasabi nito si Andrew. Tama ka, Andrew. Hindi namin nakasama ng personal sila ka-business. Kaming mga reactor, hindi namin nakasama ng personal si ka-business. Pero Andrew Villamor, dito sa sinabi mo na kinokontrol kami mga reactor ni ka-business, diyan ka nagkakamali. Oo, reactor kami ni ka-business, pero hindi niya kami kontrolado. Oo, minsan may sinasuggest siya na ito reaksyonan nyo, at nabanggit din naman niya ni ka-business sa kanyang vlog na minsan ay nagsasuggest siya sa amin na itong bidyong ito ay reaksyonan nyo, pero nasa sa amin yon kung re-reaction na namin yon o hindi. At nasa sa amin din kung ano yung magiging tema ng aming reaction doon. Kung good reaction ba o negative reaction. Nasa sa amin na yon. Bola na namin yon. At hindi kami kinokontrol ni ka-business kung ano man yung aming sasabihin sa aming mga reaction video. Kaya wag mong masabi na kinokontrol kami ni ka-business. Hindi porke reactor kami ni ka-business ay hawak na niya kami sa liig. At para kami mga robot na kontrolado niya. FYI lang, Andrew Villamor, walang ganyang nangyayari sa loob ng reactor ni ka-business. Ni isa sa amin, walang kayang kontrolin si ka-business at hindi niya kami pinakikialaman sa kung ano man ang aming ilalabas sa aming mga reaksyon. Oo, minsan, makikiusap siya sa amin na itong bidyong ito, na itong pangyayaring ito, kung maaari, ay wag na naming reaksyonan. Pero nasa sa amin pa rin yun. Kung susundin namin yung pakiusap niya, o hindi. Nasa sa amin pa rin yun, Andrew Villamor. Ibig sabihin lang nun, kahit siya ang aming nare-reaksyon ng vlogger, hindi niya kami pwedeng kontrolin. Hindi niya kami kontrolado. At alam mo, Andrew Villamor, may natatandaan na akong isang vlogger na nagsabi niyan eh. May natatandaan ako isang vlogger na sinasabi niyan, tila ba kontrolado kami ni ka-business kung ano yung aming re-reaksyonan. Kaya pasensya ka na, Andrew Villamor. Kung pagdudahan ko na ikaw at yung vlogger na yon ay iisa. Dahil yung paraan ng inyong pagsasalita, yung paraan ng pagdi-deliver nyo ng inyong salita, ng inyong opinion ay iisa. Hindi ko nababanggitin o hindi ko napapangalanan kung sino yung vlogger na yon. Pero alam ko na sa mga ka-business subscriber, sa mga ka-business supporters, ay alam din nila kung sino yung tinutukoy ko. Dahil sabi ko nga, iisang vlogger ang nagsabi niyan, na tila ba kontrolado kami ni ka-business. Kaya ipinagtatanggol ni ka-business yung kanyang mga reaktor. Pero ito yung masasabi ko sa iyo, Andrew Villamor. At dyan sa vlogger na nagsabi niyan sa amin, doon sa vlogger na nagparatang sa amin na kami kontrolado ni ka-business. Ni minsan, hindi kami kinontrol ni ka-business. Ni minsan, hindi niya inuutos sa amin na ganito nyo reaksyonan ang taong ito o ang video na ito. Inuulit ko, oo, minsan, nagsasuggest si ka-business na itong bidyong ito ay reaksyon na namin. Nasabi na rin naman niya yan sa kanyang vlog na minsan talaga ay nagsasuggest siya ng gano'n sa aming mga reaktor. Pero hindi na niya kontrolado kung ano yung magiging tema ng aming magiging reaksyon sa iminungkahi niyang reaksyon na namin. Kami na ang may bola doon, hindi si ka-business. Tapos ito pa,
Andrew Villamor, ito pa yung sabi mo. Mukhang itinatago nyo ang tunay na dahilan ng emergency meeting ni KBO. Bakit, Andrew Villamor? Ano ba yung kailangan naming itago? Ano ba yung kailangan naming i-cover up? Ay samantalang transparent naman yan si ka-business sa kung ano ang nangyayari dyan sa loob ng kanilang pamilya. Dyan sa loob ng ka-business family o ng buong ka-business team. Transparent dyan si ka-business. Kaya wala kaming kailangan i-cover up. Wala kaming kailangan itago. Maging yung mga violation nila sa YouTube channel nila, naging transparent sila dyan. Maging yung pagbaba ng kanilang views at paghina ng kanilang revenue, transparent sila dyan. Wala sila dyang itinago. Kaya anong kailangan naming i-cover up? Anong kailangan naming itago? Ano yung kailangan naming pagtakpan? Ha, Andrew Villamor? Wala kaming kailangan pagtakpan dahil wala naman nga po silang itinatago. Tapos ito pa ang sabi mo. Bakit hindi nyo i-expose ang tunay na dahilan? Yan na nga eh. Ini-expose na nga namin Andrew Villamor. Ini-expose na namin yung tunay na dahilan kung bakit limitado na yung pagtulong ngayon ni ka-business. Sarado lang talaga yung utak mo. Sarado lang yung utak mo kaya hindi mo makita. Ini-expose na nga namin Maging sila ka-business nga, ini-expose na nila yung tunay na dahilan. Pero ikaw, gumagawa ka ng issue. Gumagawa ka ng issue na gusto mo yun ang paniwalaan ng mga viewers. Ngayon ang gusto mong paniwalaan namin. Na may iba pang dahilan bukod dun sa paghina ng views ni ka-business at pagliit ng kanilang revenue. Kaya limitado na ang kanilang pagtulong ngayon. Alam mo, Andrew Villamor, sabi ko nga kanina, iisang vlogger ang nagsasabi niyan. Lalo na yung patungkol dun sa violation ni ka-business. Yung patungkol dun sa violation ng channel ni ka-business. Iisang vlogger ang nagsiwalat niyan. At nagbigay siya ng kuro-kuro patungkol dun sa violation ni ka-business. Na kesyo konti lang naman ang natapyas sa revenue ni ka-business. Yun yung paliwanag doon ng vlogger na narinig kong nagpaliwanag dyan. At pilit kaming inilalaglag ng mga reaktor. Isang vlogger lang yun. Na para bang alam na alam niyan lahat ng pangyayari about dito kay Laka Business. Oo, alam natin na nakasama siya nila ka-business. Nagtrabaho siya dito kay Laka Business. Pero hindi naman siguro lahat alam niya ang totoong nangyayari dito kay Laka Business. At ang alam ko na ipaliwanag din naman nila ka-business yan sa kanya. Maging nito si Boss Dave, na ipaliwanag nila ng maayos yan sa kanya. Pero dahil nga katulad mo siya na sarado ang isip, ay eto, hinahanapan niya ng butas itong sila ka-business para ibagsak. Katulad mo, Andrew Villamor. Kaya sabi ko nga hindi mo maialis sa akin na pag-isipan ka, Andrew Villamor, na ikaw at yung vlogger na naninira kay Laka Business ay iisa. Dahil pareho lang kayo ng sinasabi Pareho lang kayo ng paraan para ilaglag kaming mga reaktor at si ka-business. Pareho lang kayo ng paraan kung paano i-kondisyon ang utak ng mga viewers para ilaglag itong sila ka-business. Pareho lang kayo, Andrew Villamor. Tapos, nireplyan kita dito Andrew Villamor. Hindi ko na lang babasahin sa'yo yung reply ko dito sa'yo. Inireplyan ka din dito ni Ma'am MK Inday Okray at maging ng mga ka-business supporters. Nireplyan ka din dito. At yung nabasa ko sa mga reply nila, ay tila ba isa kami ng iniisip kung sino ka.
Tapos dun sa reply ko sa'yo, nireplyan mo din ako. At ito, tatalakayin din natin kung ano yung reply mo. At ito ang sabi mo. At Anime Reactors TV, kahit kailan hindi mo nakasama si KBO. Kaya hindi mo alam kung ano ang totoong galaw niya. Compare Kayla TV at Renji. Dito may pinangalanan ka na. At sinasabi mo dito na mas alam ni Thinking Buddy at ni Renji ang galawan ni Kabisnes. Na tila ba nagkakausap kayo nitong si Thinking Buddy at ni Kuya Renji? At napapag-usapan nyo kung ano yung negatibong galawan ni Kabisnes. Na tila ba pinupulutan nyo sila sa usapan nyo? Na ganito ang galawan ni Kabisnes? Na ito yung plano niya sa buhay. Ito yung plano niya sa channel niya. Na ito na yung mga susunod niyang galawan. Na ito na yung susunod niyang gagawin. Ganun ba yun, ha? Andrew Villamor? Nagkakausap kayo nila Thinking Buddy at sila Thinking Buddy at itong si Kuya Renji ay may sinasabi sa'yo na negatibo laban dito kay Laka Business. Kasi nabanggit mo dito yung pangalan ni Thinking Buddy at Kuya Renji. Tapos nung tingnan ko yung account mo, ay noong September 9 lang ginawa. September 9, 2024. Diyan mo lang ginawa yung account mong yan na i-comment mo sa akin. Kaya mas lalo ako nagduda kung sino ka. Pero tulad ng sabi ko kanina, hindi ko papangalanan kung sino yung pinaghihinalaan kong ikaw. Hindi ko papangalanan. Bagamat eto nga, nabanggit mo dito sa comment mo, ang pangalan ng dalawang vlogger na nagkaroon ng issue dito kay Laka Business. Tapos ang pinagtataka ko pa nga dito, ay tila ba yung paraan ng pananalita mo ay parang kilala mo ito sila ka-business. Parang isa ka doon sa nakahalubilo nila ka-business. O hindi kaya isa ka dyan sa dalawang vlogger na binanggit mo yan. Ano sa tingin mo, Andrew Villamor? Kasi kung totoong ikaw si Andrew Villamor, ay bakit yung account mo ay nga ngayon lang ginawa? Nga ngayon September 9 lang ginawa. Bakit kaya? Ibig sabihin, may mga dati ka pang account. May original account ka na hindi mo i-comment sa akin. At para i-cover up ang totoong pagkakakinlanlan, ay nagawa ka ng isang dami account sa pangalan ni Andrew Villamor. At yan yung i-comment mo sa akin. Ngayon, bakit hindi mo ginamit na pang-comment sa akin yung original account mo? Bakit, Andrew Villamor? Kasi may itinatago ka? Kasi ayaw mo mabuking ka kung sino ka? Kasi ang totoo, ay personal kang kilala ni ka-business. Kaya hindi mo ginamit sa akin ang real account mo. Kasi imposible naman na masubaybayan mo itong sila ka-business nang ito ang gamit mong account. Itong Andrew Villamor. Nakagagawa nga lang. Kajojoin lang niya sa YouTube. Ng September 9, 2024. Kaya malinaw lang, Andrew Villamor, na dami account lang itong gamit mong ito. At kaya hindi mo nga ginamit ang real account mo sa YouTube ay kasi makikilala ka nila ka-business. Yan yung 1+1 na sinasabi, Andrew Villamor. Kasi kung wala kang itinatago, kung talagang hindi ka kilala nila ka-business, ang gagamitin mo sa aking pang-comment ay yung real account mo. Ngayon, kung talagang totoo yung sinasabi mo, sige, magpakilala ka. Ilantad mo kung sino ang totoong Andrew Villamor o kung sino yung totoong nasa likod ng Andrew Villamor na yan.
ilantad mo kung sino ka. Ngayon, pag napatunayan mo, o may pruweba ka dyan sa mga pinagsasasabi mo, na yung ginagawang pagtulong na yan nila ka-business, ay front lang niya yon para maibush ang kanyang channel, at hindi naman totoong pagtulong yung pakay niya, o yung nasa puso niya. Pag nabigyan mo ako ng sapat na pruweba dyan sa sinasabing mo yan, baka may chance ka na pakinggan ko pa yung opinion mo. Pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa basta kuro-kuro lang. Kundi ang gusto kong paniwalaan ay yung mga bagay na may sapat na batayan. Dahil madali lang maggawa ng kwento eh. Madali lang magawa ng salita. Madali lang magawa ng kuro-kuro. Pero para sa akin, ang mas papaniwalaan ko ay yung mga bagay o yung mga salita na may sapat na batayan. Ayaw ko kasing maniwala doon sa puro sabi-sabi lang. Kaya nga yung mga ginagawa ko reaction video, ini-emphasize kong maigi yung mga sinasabi ko dyan. Kumbaga, ang ginagawa kong batayan sa mga ginagawa kong reaction ay yung mismo nanggagaling sa bibig ng taong re-reactionan ko. Dahil yun, para sa akin, ay sapat ng batayan para magbigay ako ng opinion. At itong ginagawa mong komentong ito, Andrew Villamor, ay bahagi ng mind conditioning. Gusto mong i-condition yung isip ng mga supporters ni ka-business na yung ginagawang pagtulong ni ka-business ay hindi talaga bukal sa kanilang kalooban o hindi bukal sa kanyang kalooban. At ginawa lang niya yon para pataasin o palakasin ang channel niya. Pero kung pagbabatayan natin, Andrew Villamor, ay yung laki ng mga naitulong at dami ng naitulong ni ka-business sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan, ay napakahirap paniwalaan ng sinasabi mong yan. Dahil hindi basta-bastang pera ang inilabas ni ka-business sa pagtulong niya o sa pagcha-charity vlog niya. Hindi basta-basta yung halagang inilabas ni ka-business para makatulong sa kapwa natin. Alam mo yan. At alam din yan ng mga viewers at supporters nitong si ka-business. Kaya paano namin papaniwalaan yan sinasabi mo na yung ginawang pagtulong na yun ni ka-business ay paraan lang niya para i-boost ang kanyang channel. Pero alam mo ba, Andrew Villamor, dyan sa sinabi mong yan, nag-isip din ako dyan. Nag-isip ako na maaaring yan yung gawain mo. Yan yung ginagawa mo para iangat ang sarili mong channel. Kumbaga, yung sarili mong kaisipan o yung sarili mong paraan para i-boost ang iyong channel ay siya namang ibinibintang mo dito kay Laka Business. Malakas kasi yung kutob ko, Andrew Villamor. Malakas yung kutob ko na isa kang vlogger. At tinatahak mo din yung larangan ng pagtulong. Kaya lang mukhang yung ginagawa mong pagtulong ay paraan mo lang para i-boost yung iyong channel. Para paangatin yung iyong channel. Kasi para sa akin, Andrew Villamor, hindi mo magiging kaisipan yan kung hindi yan ang ginagawa mo. Tama, mali. At yung sarili mong gawain ay binibintang mo ngayon dito kay ka-business. Kaya ito lang yung masasabi ko sa iyo, Andrew Villamor. Huwag mong itulad sa kaisipan mo o sa takbo ng isip mo ang takbo ng isip ni ka-business o ang takbo ng isip ng ibang tao. At kung kaya mo i-comment sa akin yung opinion mong yan, Andrew Villamor, ay para i-kondisyon yung utak ko, para i-reaction ko si ka-business ng negatibo, sorry ka. Sorry ka, Andrew Villamor. Ako yung tipo ng tao na hindi mo kayang i-kondisyon ang isip.
Wag ako, Andrew Villamor. Wag ako. Alam ko yung galawan mong yan. At sabi ko nga, kilalang kilala ko kung sino yung taong may ganyan kung gumalaw. Magaling mag-mind condition. At alam ko na alam din ng mga ka-business supporters kung sino yung tinutukoy ko. Inuulit ko, wala akong papangalanan kung sino yon. Pero alam ko na alam ng mga ka-business supporters kung sino yung tinutukoy ko. Paano po mga ka-business mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong mag-shoutout o i-shoutout at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong suporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po Ma'am Erlinda. At yung patuloy din po nating suportahan yan si Ma'am Erlinda Official Vlog. Pasupport po mga ka-business mga kapapi. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Pasupport din po kay Sir Jewel Channel. At Sir Jewel, maraming salamat din po. At ganoon din po dito kay Nana Channel TV. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa suporta nyo po. Ganon din po dito kay Miss Lucky Me. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po. At yun, ganon din po dito sa mga magigiting na kagwang ni ka-business. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Pasupport po sa mga magigiting na kagwang ni ka-business. At ganoon din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.